Kwento mo, Master, ano ba ibig sabihin ng DPA? Yan. So, magandang hapon sa lahat. Ako pala si retired Second Lieutenant Lucio P. Claramon Jr. Nasign ako ng G2 ISPRA after graduation ko ng ISPOC. So, naglingkod ako sa G2 ISPRA. Ang boss ko dati, si General Mayor. Ang G2, ang G3, si Baylor, Major Arturo Ortiz. Then, ang Chief of Staff, si Colonel Curva. Deputy Regiment Commander, si Colonel Bonifacio. Yung hanggang nagtalon siya nga na-disgrasya sa Malaysia. Pagbalik nun, ako din nag-alalay dito pagbalik niya. Na ang iyang nurse, iya pong asawa. Then, ang Regiment Commander, si General Mayo. So, sa diyang na-assign ko sa G2 ISPRA, hindi ko alam kung sinong nagtitit na may alam ako sa trabaho mula civilian. So, ibig sabihin, tinismission ako sa mismo na Manila area. So, maraming ang target namin noon yung mga hold upper ng mga bangko. So, hindi ko na lang masyadong voice out ang tungkol sa mga bangko kasi maraming nalalaman kong illegal pero hindi pwede dito kasi tama lang yung ginagawa ko na tama. So, na-assign ko ng medyo matagal akong security compound, hari ng ISPRA compound, nga may inabot akong malas tungkol sa mga bisita. Kasi may bisita ang darating, na senior pa ni General Mayo, ayaw mo General Mayo kausapin, magalit. So ngayon, kukunin yung ID ko kay i-discharge ako. Ang pakiusap ko sa bisita, mawa kayo sir, kahit senior kayo ng regiment commander ko sir, mawa din kayo sa akin kasi PFC lang ako sir. Siya man nag-order instruction sir niya, legal order man ito sir na sundin ko. Kaya huwag mo naman akong itanggalin ng serbisyo sir. At least nag-render ako ng tama. Sabi niya, baka nandyan lang siya sa loob, ayaw lang akong kausapin. Sabi nung matigas. Sabi ko sa kanya, sir, basta tinawagan ko sir, wala daw siya dyan sir. Baka umuwi sa bahay. Sige na, napahiyan ako sa'yo. Ayaw ko nang pumasok. Sabi nung yung matigas na yun na senior pa General Mayo. So hanggang dumating ang panahon nga nagka-misunderstanding kami sa chief of staff ko kasi minsan sa sobrang pagod, araw-gabi, lalo may bisita. Kasi time na yon, yun na ang unang dating ng computer, 1992, sa ISPRA. At saka yung mga GPS na yan. So pag bumisita yung Amerikano o Japan attaché, ang Amerikano pupromote sila sa GPS nila nga malukit natin ang location natin ngayon. Dayon yung iba sa computer. So sa sobrang pagod, nagalit sa akin yung boss ko. So ipinarelieve ako ng Bataan. Sa 19 company sa Bataan. Pagdating ko ng Bataan, ayaw akong gamitin. Ayaw ko madyutihin. Baka daw DPA ako, binitawan ako ng regiment para mag-monitor sa mga sundalo sa 19 company. Sabi ko, walang problema. So, hanggang dumating ang panahon, bumisita General Mayo, nagtago ako, pero pinatawag man nila ako, baka daw may kasalanan ako, ano ba. So, lumabas ako doon na niyakap ko General Mayo, sabi niya, kunin niya ako balik, pero nakiusap ako nga, pamindanao ako kasi mag-aral ako ng college sa Zamboanga City. So, ngayon, sabi niya, iiwan ko muna, hanggang ngayon, yung CEO ko, si Major Nunan, ang nangyari, alam nila sa G2 pala ako, maganda pala yung performance ko sa G2, ginamit ako hanggang pumasok ako ng DPA dyan sa area ng Bataan. Where concentrate ako ng Meribeles, Simay, yung sa may anniversaryuhan dyan sa tuwing April 9, yung araw ng Kagitingan. Yung area na yan ay medyo makapal noon. Sa awa ng Diyos, kasi isang guerrilla front lang, matindi yung ginagawa ko. Pag makasalubong ako ng sundalo, ipapakita ko talaga sa NPA nga bumabaril ako ng kapwa sundalo. Kasi pag di ako bumabaril, ako di mabaril ng sundalo, mamatay ako, hindi na ako makalabas. Dali, Master. Simulan nga muna natin ano ba ibig sabihin ng DPA at paano
ang proseso mo, paano ka nakapasok bilang DPA? So ganito, yung DPA, ang talagang nalalaman ko naging DPA, definite agent. So, penetration. Musulod ka sa kilusan. So, dahil di ako maghirap magpasok sa kilusan, dati akong organizer ng kabataan. At saka, nag-armado din ako ng 2 years. Organizer ko 2 years, nag-armado ko ng 2 years. So, pag sa NPA kasi, memorize ko lahat yung ginagawa mula sa pag-organisa. So, napadali kong mag-infiltrate kasi once sa barangay ka pumasok, hindi makuha ang barangay kapitan, ang peace and order kagawad o chief ng CBO kung hindi nanggagaling sa sityos. So, ang ginagawa ng NPA pag-organisa, umpisahan man nila ang sityo, bago ang purok chairman gagapang kay chief CBO. Pag nakausap na si chief CBO, kausapin si kagawad, peace order kagawad o si kapitan. So, kung dyan tayo sa NPA area, napakadali. Kung i-organisaho ng NPA ng 5 years ang isa ka komunidad, isa ka barangay, 5 years nila na aya maging sanga sa partido sa lokalidad or home, impermisyong masa. Akong papasok niyan, kaya ko gibain ng 2 to 3 days lang. Kasi identify natin, ito lang ang mga ilagay sa utak natin mga soldiers. Ang NPA, ang organisaho nila, tulo lang na parati. Kabataan, paghumas kabataan, women's, paghuman farmers, kung sa magsasaka. Pag sa dagat, kabataan, women's, at saka fisherman. Sa farmers, kabataan, women's, at saka magsasaka. Ngayon, 3 lang yan, ilagay natin sa utak. Napakadali natin, 3 lang yan i-organisasyon. So, sino unahin pag-organisa dyan? Sa sityo, may isang bahay dyan na may anak, babae ba o lalaki, panidan sa hukbo yan na ito may grado pwedeng magamit. So, pag tulo ang musakan ay gwardya ang kwan, kaya tagpito man lang ang NPA magkwan, gwardya ang upat, walang magawa ang sityo, lumulupyo sa sityo. Yung nakatira sa sityo, bakit? Dalawa lang pupuntahan nila. Kung ayaw na magpa-organisa, aalis sila or 6 feet below the ground. Ganun man lang yung banat ng NPA. So ngayon, diyan ka namumuhay, may hayop ka, may lupa ka, may bata ka, nag-aral yung anak mo ng grade 6 o high school. So, papasok ng NPA dyan kasi alam niya itong high school, lalo pag high school na gamit nila yun. So, sa madaling salita, mabait na una, hanggang makausap nila. Ngayon, utusan yung tatay, magkumbinsi ka sa mga kapitbahay mo kahit 3 lang. Si nanay naman, para sa women's, magkumbinsi ka sa mga kapitbahay mo hanggang 3. Yung anak naman, ganun din. After 1 week, ingon na, babalik kami. So pagbalik nila, kung nakakuha yung 3, si tatay, si nanay para sa women's, 3, ang anak nakakuha 3, siyam. Plus 2 sila, 12 na. So pag na-organisa na yun doon, uutusan na yun yung ED nila, educational plan, para ma-check nila kung sino ang magaling. Pag sino ang magaling, uutusan na yan nga ipakuha si purok chairman. Pag nakuha si purok chairman, organisahon, ganun din ang utos. Magkuha ng 3 sa farmers, 3 sa women's, 3 sa kabataan. Pag nakakuha si chairman, yung sa sitio leader, nakakuha siya ng siyam. Pag nakuha po si chairman ng siyam, 18 na. May kapangyarihan sila mukamang sa kapitan o peace order kagawad at chief ng CBO. Ang pagsira dyan, i-verify mo yung chief ng CBO, peace order kagawad o kapitan. Panidaan mo yan kung sino talagang magkukuman dyan nga susunod ang lahat. Pag ang magsalita nga medyo matapang sundin ni kapitan ni kagawad, si chief ng CBO, so siya yung hari. Siya na yung hari dyan sa lahat. So kung ako ang papasok dyan, napakadali. Yan ang kausapin ko. Alam ko nung kung paano sa open. Kaya napakadali ko nung sa Bataan, ibalik ko yung kwento ko sa pag-DPA ko, pumasok ako dito sa Mirabeles. Doon ako umuna sa Mananagat. Marunong ako magbingit, magpukot, sama ako doon. So nakita ko, organisado sila. Diyan na, unang-una, i-verify niya muna yan. Kung saan ako galing, anong klaseng tao ako. So, kita Bisaya, marami mang Bisaya doon,
alam na sa NPA, so magaling magkwento, magaling magdala sa sarili, hindi mahalata hanggang nagtiwala para pasok sa hukbo. So, sa daling pag-organisa nila, dali rin dati man, nagpakilala ako, dati ako sa Mindanao. Pumunta lang ako dito sa Mirabeles, maghanap buhay kasi medyo ipit na ako doon. So, madali. Hanggang umabot ako ng member sa isang team. 7 member ko. Pagdating ng lakaran, so pakita gid ka nga marunong ka. Pag may banatan, makasalubong sundalo, ay talagang ipakita mong papatay ka talaga ng sundalo. Misyon eh. Hanggang satisfied sila, unang inkwentro, nakadali ng 2, sabay withdraw. So nangyari na, naging team leader. Ako na. So, trabaho lang, trabaho. Napakadali kong naging team leader hanggang dumating ang panahon nga naging parang platon na. Sa platon dyan na, kawawa ako. Kasi nung lumapit na kami sa batalyon na sa kampanya namin, headquarters sa Balanga, nandyan na ang kalaban sa may ilog. Kalaban yung sundalo na, Master? O ang NPA, nadala na nako. Ang mga trupa na ako, asa naman sila. So, ang ginawa ko nung gabi, sabi ko, may kausapin na akong connection ko sa sentro ng Balanga, Bataan. So, ginawa ko para makunik ko sa official ko, wala ko ibang puntahan kundi beer house. Kasi ang beer house, dyan man ang sundalo pupunta kung mag-unwind, maglingaw-lingaw, mag-happy-happy, mag-shot-shot. So, pag nakita ko yung trupa ko, doon na. Magsinyas na ako dyan sa lamisa, magano na ako, titingnan nila ako, pagano na. Pag ganyan yung sinyas ko, ibig sabihin, kausapin ko sila. Titingnan nila ako niyan. Papasok, titingnan ko sila, kindat, papasok ko sa CR, yung sundalong nakita kung kilala ko, susunod na yun sa CR, doon na. Sabi ko, sabihin mo sa boss ko, sa boss natin, na maghintay ako rito, mag-usap kami. Hindi nagtagal, alis ka ganun sundalo. Kinuha ang CEO ko. Pasok siya ko CR. Doon na, sir, set tayo ng oras. Set ng oras, pareho ang relo, ganito. Mamaya, sir, alas 12, malapit lang, kapangin mo yung katubhan na yan. Pagdating ng ilog, upihan ninyo, kung saan yung apoy, sir, yon ang pugpugin nyo. Kasi nandoon yung tanang high-powered. mga tropa mo yun? Oh, Tropang NPA mo? NPA ang dala ko. So, ganito sir, papasok ako ulit doon. Basta pagdating ng 5 o'clock sir, kailangan naka-skin racer na kayo, nakatutok na kayo sa ilog na yan. Yung medyo masukal na yung itong sketch ko. Huwag kayong gagalaw sir na walang usok. Pagdating ng 6 o'clock sir, 5:45, magpausok na ko umpisa. Pero nandun ka, Master? Nandun ako. Kasama ko yung trupa ko, sobra 30. Kasi magkuha ng pagkain. Sabi ko, ni CEO, pagdating ng alas 6:45, alert na kayo kung saan ang usok. Pag saan yung usok, doon na kayo nakatutok. Pagdating ng exactly alas 6, sir, buga na kayo. Wala na ako. Paano ka aalis? Pag sabi ko, alas 6, sir, 5 minutes to 6, sabi ko, tatay muna ako. Magdala ko ng 2 body ko yung napaklos na ayaw ko madisgrasya. Dalhin ko, distansya ako kasi hindi ako pwede tumayo dyan sa malapit. So, 5 minutes, nakakalayo na ako. Maya-maya, pag 06, buto na. Anong laban ng NPA? Halos ang baril ng high-powered, naka-stack. Kasi maligo yung iba maglaba. Kasi sabi ko, maaga mag-prepared, maligo, maglaba na kasi by 8 o'clock, alis na tayo. So, stack yung baril. Saan yung apoy, saan yung usok, yun na ang pugpugin. Huwag talagang iwanan. Hanggat may gumaganti pa. Yung iba sabay gapang. Malayo na ako. So, yun ang dahilan niya, napindown kaagad yung isang unit doon. Kasi, hindi ko masabi kung ilan yung nakuha doon. Basta napindown yung unit na yon. Pero gaano kakaba, Master, din na maging DPA? Kasi Napakahirap. sundalong special forces ka, naging platoon leader ka sa NPA. Ano yung mga hirap mo na magpanggap?
ang napakahirap dyan yung bumaril ka ng kapwa mo. Kasi isipin natin, pag hindi mo barilin yung sundalong nakasalubong mo, pag nakita ka ng NPA ka, ikaw man din maunahan. Mm. So kailangan pag nakakita ka, baril sabay kung anong klaseng gulong mo pag nag-volume fire. Alam mo naman sundalo pag mag-volume fire. Pero sa NPA tactic magod mo lang para sa akin, kung nung na-NPA pa ako ng DPA, napakadaling pindauno ng sundalo. Kasi pag naggrupo ka dyan, mga 5 kayo, NPA, nag-organisa kayo or nagkuha kayo ng supply, nagpakita ka, armado ka, sundan ka dyan sa sundalo. Yung dalawa niyan, tuloy-tuloy yun na maglakad. Pero yung tatlo, kung 5 kayo, yung tatlo, yung pikas, yung isa sa right, yung dalawa sa left, nag-abang na yan. Tapos yung sundalo, tactical nga, pero bigat yung dala. Ngayon, kaming git-git, yung tawag na git-git, mga sniperay, hindi kami kakalabit na hindi siguro sa tamaan ng sundalo. Pag kalabit mo, tinaman ng sundalo, hindi tinaman ng sundalo, drop yan. Takbo ka na. Pag putok mo na yan, pak, o 2-3 putok mo, natumbag sa wala, drop mo yung sundalo, maghanap kung saan galing ang putok. Takbo ka na. Papunta ka na doon sa kuan mo. So, nadisturbo. Napakaganda yung nadisturbo mo yung sundalo kasi yung main body mo, pag naring may putok, so gumirno na yon, labanan na. So, pag link up nyo doon, depende sa inyo kung may mag-abang, ganun din. Ang napakadali mapindaw ng sundalo, nalulugi tayo mga soldiers nang dahil sa git-git. Hanggang ngayon, mayroon pa yan. Pero natututo ng special forces, magaling ng special forces kasi alam na kung paano i-counter ang git-git. Pero Master, hindi ka ba pinaghinalaan na DPA ka? Men lang? Sa awa ng Diyos, galaw ko kasi alam ko, kabisado ko yung galaw ng NPA. Kasi nakaarmado ako ng 2 years din. Kaya kung anong galaw nila, napakadali kung makuha ang galaw nila, ang diskarte nila, paano di mahalata nga sundalo ako. Napakadali. Sa awa ng Diyos, nung pindaw na yon, yung anak ko gusto, yung kapatid ko sana 1991 gusto masundalo niya, biglang may planong kudita that time, hindi natuloy yung training. Humabol sa Bataan, pinatrabaho ko doon sa factory ng tila, nag-security guard, na-monitor, nagsuot-suot sa security guard nga Claramon. Yan, amazing yung kapatid ko ngayon, nagantihan. Sa halip na nagantihan na, imbes, gagawa naman ako para magantihan na lang, magaling din yung CEO ko, sabi niya, pamindanao na ako. So, doon that time, natapos yung pagka-DPA ko, papunta na ako ng Mindanao, pinayagan ako. Ang problema pagdating ko sa Mindanao, ito na naman. Pagdating ko sa 21st Company, nakita ko ni Major Loong, siya ang CEO, nga siya yung Advanced Skill Department nga trainee na mo, na noon ako nila sa pag GW. Kasi ako yung mahilig maggambit. Bandang huli, 3 station na lusutan ko na, pang-4, di na sila papayag nga ako maggambit. Nakilala ako, sabi ni Major Long, anak, huwag ka nang mag-aral, tulungan mo ako. So, doon ang special forces na naman nagkalat sa Zamboanga. Area from 11 Island down to Ayala. So, sa pagkasahin ko dyan, panahon ni Major Long, marami din ako napasurrender na Eminilet, Luis Kuman. Hanggang ngayon nga, sa awa ng Diyos, kung gustong magpasyal doon ngayon, sa 11 Island, sa Siromon Island, ganang 11 Island, Unsimanak Isla. So, yung isang isla ngayon, yung Luis Kuman dyan, nakalaban ko noon, 1997, kasi tulisan niya ng makina, ambak pare lahat, agawin yung makina mo, yung mga fisherman, pang kunin yung mga huli na isda, na-enkwentro ko yan. Pero ngayon, kaibigan na kami, doon ako nagtambay ngayon. So, ganun ang special forces magdala. Nagtaka sila ngayon, noon yan, si Commander Miming, napakagaling na tulisan yan, siguro din lang, napakaraming pinatay, kilalang ngayon, nagbagong buhay na nang dahil sa akin, kasi kinausap ko siya na mag-surrender before ako papunta ng Basilan nung area. So, ituloy ko, sabi ni Major Long, tuloy. Ngayon, kinakaibigan ko yung mga Eminilep,
Sabi ni Major Long, magtiwala ka niyan? Iminilip yan? Yes, sir. Sabi niya, hindi nga ako nagtiwala nga, kapwa ako Muslim, ikaw Kristiyano ka, magtiwala ka? So, ang sabi ko ni Major Long, sabi mo, sir, trabaho. So, sana, sir, kung nagtiwala kayo sa akin, magtiwala din kayo sa tao ko kasing ugali ko yan. Paano mo papatunayan ka? Kung pwede natin kausapin si kasama ka. So, nung time na yon, pumayag si Major Long, kasama ko si Captain Aspira, Spear Sergeant ko si Katsiro. Nung nakausap niya yung Iminilip, maganda man, magatulong man, so nagtrabaho kami. So doon ko nakilala si Major Long kung paano lumalaban sa Manilipa Island. Hindi ko alam kung ano yung agimat ni Major Long na kung umatake ka sa kalaban, papunta sa kampo ng kalaban, parang cross. Ganyan yung mag-attack. Pag sabi niya, ikaw sundalo, may andanting wala, sabi mo mayroon, salig ka. Pag yes sir, sa harap ka. Dito ka, sa right. Pag sabing wala, sa harapan. Ang isa na sundalo lang anting sa likuran. Basta ang walang mga anting-anting kunuhay, harap at sa likod. Pero may anting-anting, dito kaliwa kanan yung ano niya. Pag nandyan malapit na sa kalaban bago mag-attack. Pero sawa ng Diyos, medyo lang pag makita ng mga kalaban, duwis kumano, sino man sila. Luluhod, ayaw lumaban. Ganon kalakas yung dala niya. Ayaw lumaban, lumuhod sa, humalik sa tuhod. Ang sabi, tuwan, patawarin mo ko tuwan. Makuha yung baril. Karamihan ang pasok noon, wala ganong putok. Major Long, puro huli. So ngayon, marami akong natulungan kasi may isang gusto niya pasintensyahan yung Luis Kuman kasi ginapang yung tropa natin sa detachment. Untik makuha, nung nahuli siya, pinedisyon ni Major Long nga, patayin. Ngayon, utusan lang ako, gusto ko sana, nung kinausap ko yung tao, sabi ng tao, sir, maawa ka, bigyan mo ko siyang pagkakataon. Pag mabigyan ko siyang pagkakataon, sir, tutulong ako sa'yo. Bakit? Anong pagkakataon? Mabuhay ako, sir, kasi kawawa ang anak ko. Bakit? Wala na akong asawa, sir, ang anak ko, 6. Puro lalaki. Napaisip ako. Tama nga naman. Kasi kung patayin ko ito, salip isa yung kalaban natin, naging 6 na. Bandang huli, dating ng araw. So, ginawa ko, dinala ko yung tao sa headquarters, pinagwardyahan ko doon, hindi ko na tinuloy, hinintay kong umaga. Pag umaga, tinawag ko Major Long, okay na? Hindi sir, bakit hindi? Hindi mo na kaya ka. Ako sir, walang hindi kaya sa trabaho, pero may pero ako sir, pwede akong pagsalita sir, pakinggan mo lang ako sir kung pwede ba yung suggestion ko o hindi. Kung hindi, kayo masunod sir. O ano? Sabi ko, kinausap ko siya sir, tutulong daw siya pagbigyan isang pagkakataon sir. Huwag ka nang maniwala ng Muslim. Kako sir, ito lang siya makausap ko sir. Suggestion ko sa iyo sir. Kaya naawa ko sir kasi yung anak niya sir, puro lalaki 6. Kunya ang panganay niya sir, 12 years old. So yung 6 na yun sir, gaano kalit yung bunso. Ngayon sir, kung patayin natin to sir, salit na isa yung kalaban natin, pagdating ng araw sir, 6 na. Kasi ang nasa pasok sa usok, sa utak ng bata na yun sir, yung tatay ko pinatay ng sundalo. So mag-rebelde din ako, gaganti ako ng sundalo. Puro lalaki yun sir. So, ang ginawa ko, sir, kung magbagong buhay siya, tutulong siya sa atin, sir. Naging guide natin siya sa operasyon o asset. Kaya mo ba? Kaya, sir. O, sige, bahala ka. Sawa ng Diyos, nung nakaparabis yung tao na yon, pila ka may baril nga, pasok ko ni Major Long, halos madisarmahan, wala ganong putok. Sabi niya, okay. So, hanggang 11 Island, maka-infiltrate na kami dahil sa tao na yon, dahil nung medyo sunog na siya, binigay ko siya doon sa mayaman nga negosyante ng isda. May fishing boat doon. Doon ko binigay. So, mga ilang taon pa yung nakikita ko, bababa, magpasalamat sa akin yung tao na yun. Kasi yung anak niya, napaaral na niya dahil nakatrabaho na siya. So, hindi napunta sa mali yung anak niya na direksyon. Ibig sabihin, gobyerno na kasi mabait palang gobyerno. Sakop sa special forces, marunong talaga magdala. So, hanggang tuloy-tuloy yung trabaho sa 21st Special Forces Company, na-control ang 11 Island, Manilipa Island, Tumalutab, Sinunok, hanggang Tigtabon, lahat ng island, sakop ng Zamboanga City. Sao ng Diyos panahon ni Medyo Long, hanggang nakahuli kami ng smuggle. Ang smuggle doon, di basta-basta.
triple engine na 6D410, pag tumakbo yun, kailangan may mask ka. Kasi, pag wala kang mask, hindi ka makakita magpatakbo, grabing lakas. Nakuha namin ni Major Long yun dahil sa plano ito sa Marique, diyan sa Zamboanga City. Pagkakuha namin yun, yung ginamit ng bantay dagat, bumili ng isa na backup, so diyan nagtagal. Ang 20 pesos hanggang umabot ako dyan ng 1995 hanggang 99. Pagkatapos ng 99, na-dissolve yung 20% Special Forces Company, pinaghati-hati kami kung saan napunta ako ng Basilan. Master, itong Basilan, ibang kwento na naman ito, no? Kasi ang haba kasi ng experience mo, kaya ka legend sa Special Forces eh. Pero dito sa episode na ito, pwede mo bang i-explain bakit ang taas ng energy level mo? Yung tipong, tulad yan, nag-DPA ka, nag-platoon leader ka ng NPA, pinabira mo yung kasama mo na yung nga, medyo nagbayad ka ng pandin dahil may nangyari, di ba? Oh, pero nilipat ka ng Zamboanga, bira pa rin. So parang yung motivation mo, ang taas ba? Bakit ganun ka? Ano yung ano yun? Saan nanggagaling yung ganun na motivation mo bilang Special Forces bilang sundalo? Sa totoo lang, sir, mula civilian ako, sir. Dahil sa hirap ng buhay, pangarap ko, sir, maging sundalo. Para makatulong sa kapatid, sa parents, sa nanay, tatay. Grade 3 pa ako, sir. Yung daro nun, sir, dito yung hawakan sa taas. Yung sa akin, bata pa ako. So, dahil sa hirap ng buhay, minsan 1D, 1-8, siyam kaming magkapatid. Ngayon, pag-aral ako ng college, varsity player ko sa basketball, volleyball, ang problema, yung mga mag-college ako, ang problema, yung mga projects, boarding, bayad sa boarding house, kay ang college sa amin, sa Lanao din ito, Usami City man. Usami Occidental. So, ang nasa focus ko is magsundalo. So, time na yun na NPA ko, nakita ko na mali, hanggang bumaba ako nagsundalo. Kaya pagkasundalo ko, mga kapatid, sir, ang mga kasamaan, ginawa ko, sir, talaga nga, diehard ako sa sundalo din. Nangalagad ako sa Panginoon, sir. Na-focus ko sa serbisyo. Kasi ang dasal ko sa Panginoon, tulungan mo na ako, i-guide mo ako, iwas mo ako sa disgrasya para makapagserbisyo ko sa iyo, sa mga katawan, at saka sa pamilya ko. Kasi kung di ako mag-focus sa trabaho, sir, wala akong sasahurin. Di ko maparal yung kapatid ko, sir. Dili ko kaya makatulong sa parents ko. Kaya pagkasundalo ko, sir, napagraduate ko yung isang kapatid ko na babae sa pagsundalo na ako. Kaso lang, sabi ko sa kapatid ko, before ka mag-asawa, magpaaral ka rin ng college, pero hindi nagawa kasi nag-asawa. Kaya yung ibang kapatid ko, inanalayan ko na lang sa hanap buhay. May awa ng Diyos, nung naglaki na kami, yung kapatid kong panganay ay sundalo din ang mister, na may anak PMI na ngayon. Special Forces din yung bana noon, dating si Riberain. Si retired Master Sergeant Surita, Riberain noon, absorb ang Riberain sa Special Forces, nalipat sa Cebu ang Riberain noon sa Hulo. Yun ang asawa ng ate ko, hanggang ngayon may anak siyang isang PIPMA na major na ngayon. So kaya ako ka-diehard, sir, gusto ko matulungan ko yung una, sir, sarili ko, pangalawa, kapatid ko, nanay ko, breadwinner kasi ako, sir. Pangatlo ako sa lahat, pero pangatlo ako sa lahat, then dalawang kapatid niya panganay babae, then ako lalaki din, may babae, may lalaki na, pero ako man ang panganay na lalaki, kaya breadwinner ako, sir. Kaya tigas ang puso at isipan ko, sir, to determinado ako magserbisyo para mabuhay ko yung pamilya ko. So, nakapag-asawa ko, sir, umabot ako ng 29 years old before ako napakasal, sir, kasi focus ako sa pamilya, sir, magtulog. So, ganun katigas ang Special Forces nga Claramon. Dahil sa trabaho. Ito yung third episode ni Master. Napapabilib ako. Nag-DPA, in-insert sa Zamboanga, bira pa rin. High energy pa rin. Ang sunod niya, ito, Basilan, Davao.